Ayan. So, dito na tayo sa ikatlong bahagi ng ating talakayan. Dahil natapos na natin ang ponolohiya, na kung saan ito nga ay ang pag-aaral ng mga tunog. At ang morpolohiya, na kung saan ito naman ay ang palabuan ng mga salita. Kapag pinagdugtong-dugtong natin ng mga tunog, makakabuo tayo ng mga salita. At kapag nakabuo na tayo ng salita at pinagdugtong-dugtong natin ito, makakabuo tayo ng mga pangungusap o kaya naman ay pangungusap. So, narito ang kahulugan ng syntax. Ano nga ba ang syntax? Ito ay ang tamang pagkakaayos ng mga salita sa pangungusap upang maihatid ang tamang kahulugan nito. Mayroon kasing mga Pilipino na hindi sila aware na hindi maayos ang istruktura ng kanilang mga pangungusap. Kaya, kinakailangan din nating pag-aralan ito, lalo na sa pagsulat, di ba? Kasi nga, ang title natin ay pagbasa at pagsulat. So, narito ang pangungusap. Ito ay ang lipon, ibig sabihin grupo, binubuo ng mga grupo ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Ibig sabihin, makakonsider lang natin ang isang pangungusap, makakonsider lang natin na kinakailangan ng isang pangungusap ay mayroong buong diwa. Ibig sabihin, nandoon yung simuno, nandoon din yung panaguri. Okay, nandito yung dalawang bahagi ng pangungusap. Ayan, dito na pala yung simuno at panaguri. So, para lang tayong babalik aral, di ba? Ito yung mga topics natin nung tayo ay nasa elementarya. Makakatulong din ito lalo na sa mga BEd natin. So, lalabas din ito sa LET. Meron din itong mga ito sa LET. So, ang simuno, ito yung paksa. Ito yung pinag-uusapan. Siya yung topic. Pwedeng ito yung tao, pwede itong bagay, lugar, o kaya naman ay pook o mga pangyayari. Basta ito yung topic natin. Kumbaga sa pagchichismisan, sa pagmamarites, sino yung pinag-uusapan natin. Parang ganun. Okay, next, ang panaguri. Kapag ang panaguri, ito yung naglalarawan, nagde-describe sa paksa ng isang pangungusap. Halimbawa, ang gatas ay masustansya. Ano raw yung masustansya? Ano daw yung tinutukoy nitong masustansya? Hindi ba't yung gatas? So, ito yung simuno. Ano daw ang gatas? Ito daw ay masustansya. Ito naman yung panaguri. So, ganun lang ka-easy mag-determine ng simuno at panaguri. Halimbawa, isa pang halimbawa ay ako ay nag-aaral ng mabuti. Ako ay nag-aaral ng mabuti. Nasaan dyan yung simuno? Tama, ito yung ako. Nasaan naman dyan yung panaguri? Tama, ito yung nag-aaral ng mabuti. Sino daw yung nag-aaral ng mabuti? Ako. So, yun yung simuno. So, hindi na natin kailangan i-elaborate dahil nagbabalik-aral lang naman tayo. Narito yung ayos ng pangungusap. Okay, kapag sinabi nating ayos ng pangungusap, ito yung, kung maalala nyo pa, yung may ay, ganyan. Yun yung magiging way natin para ma-determine kung karaniwang ayos ba yung pangungusap o di karaniwang ayos. Okay. Unahin muna natin ang karaniwang ayos. Kapag sinabi natin karaniwang ayos, ito ay kapag nauuna raw ang panaguri kaysa ang simuno sa isang pangungusap. So, mauuna muna yung panaguri, yung nagde-describe daw sa simuno. Ito yung halimbawa. Bumili ng bagong sapatos. Bumili ng bagong sasakyan si Ben. Okay, nasan dyan yung panaguri? O, diba? Ito yon. Bumili ng bagong sasakyan
Okay. Bumili ng bagong sasakyan. Hindi ba't yan yung ating panaguri? At nasa ng simuno? Sino daw yung bumili? Si Ben. So, ito yung ating simuno. So, kung mapapansin niyo sa isang pangungusap, nauuna yung panaguri kaysa sa simuno. So, yun ang karaniwang ayos ng pangungusap. At okay. Next, tumungo tayo sa di karaniwang ayos. Paano naman o ano naman ang kaibahan ng karaniwan sa di karaniwan? Ganito yan. Kapag sinabi nating di karaniwang ayos, nagsisimula naman, nauuna yung simuno sa isang pangungusap at sumusunod or nagtatapos ito sa panaguri. Okay, pansinin natin yung example. Si Ben ay bumili ng bagong sasakyan. Si Ben ay bumili ng bagong sasakyan. Okay. Asan yung simuno natin dyan? Sino daw yung bumili ng bagong sasakyan? Si Ben. Ano ang ginawa ni Ben? Bumili ng bagong sasakyan. Okay. Isa sa mga way natin para mas madali nating ma-determine kung ito ba ay karaniwan o di karaniwan, titignan natin itong di karaniwan. Gumagamit siya ng I. Ayan, gumagamit siya ng I. Halimbawa, si Claire ay kumain. Di karaniwan yun. Ngayon, gawin nating karaniwang ayos. Kumain si Claire. So, nawala yung I at saka nabago yung posisyon ng simuno at ng panaguri. Isa pa example. 'Di ba? Karaniwan tayo nag-uusap, hindi tayo gumagamit ng I sa isang pangungusap o kapag nagkukwento tayo. 'Di ba? Karaniwan. Common. For example, kumain ako ng masarap na ice cream, 'di ba? Hindi naman natin yan sinasabi na ako ay kumain ng masarap na ice cream. So parang medyo formal, 'di ba? Sa pangkaraniwang usapin, 'di ba? Ng mga pag-uusap niyo lang ng mga kaibigan ninyo. So hindi ka gagamit ng di karaniwang ayos. So ganun lang kadali ma-determine ang ayos ng pangungusap. Ngayon, tumungo na tayo sa uri ng pangungusap ayon sa gamit. Ayan ha, ayon sa gamit. So, huwag kayong malilito dahil maraming uri-uri itong sa syntax natin ayon sa gamit. Una ay ang paturol o pasalaysay. So, kapag ano ba yung symbol na ginagamit natin? Kapag tayo ay nagsasalaysay, nagkukwento, hindi ba't gumagamit tayo ng tuldok? Ganun lang, tuldok. Halimbawa, si Jose Rizal ay kinikilalang bayani ng ating lahi, tuldok. So, yun yung paturol o pasalaysay. Siyempre, kapag patanong naman, gumagamit tayo ng tandang pananong kapag tayo ay nagtatanong o nag-uusisa. Next, ang pautos. Pag sinabi nating pautos, gumagamit din tayo ng tuldok. 'Di ba? For example, kunin mo nga yung, nasa na tayo? Kunin mo nga yung lamesa sa kabilang pintuan, ay sa kabilang classroom, tuldok. So, gagamit pa rin tayo. Pakiabot ng bag ko, tuldok. So, kapag ikaw ay nag-uutos. Next, padamdam. Siyempre, gagamit tayo ng tandang pananong na nagre-representa ng matinding damdamin. Halimbawa, pag galit ka, kapag na-excite ka, so yan ang ginagamit natin. So, hindi na natin kailangan elaborate kasi very basic. Na sana ay kapag nagsusulat kayo ng isang pananaliksik o ng isang research, ay ma-maintain ninyo o magamit ninyo yung mga symbols na yan. Ayan, sa mga pangungusap. Kasi kahit na napakadali, 'di ba? Napaka-basic pero nakakalimutan pa rin natin. Okay, bakit ngayon ka lang dumating? Ayan. Diba? Minsan kasi nami-misinterpret natin yung mga ibang mensahe kasi hindi tayo gumagamit ng mga symbolism, ng mga symbols. Okay. Next, tumungo tayo sa uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Okay, kapag sinabi nating ayon sa kayarian, nandito yung payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. So, sana familiar pa kayo kasi paulit-ulit nyo nang tinatalakay ito sa high school. So, parang nagbabalik tanaw lang tayo. Okay, kapag sinabi nating payak,
Payak na pamumuhay. Ibig sabihin, simpleng pamumuhay. So, kung iuugnay natin sa pangungusap, simpleng pangungusap lang ang payak. Okay, ito ay nagpapahayag ng iisang kaisipan. Ibig sabihin, iisang topic, iisang simuno, iisang panaguri. So, nagtataglay lang ng simuno at panaguri. Halimbawa, ang mga bata ay naglilinis sa bayan. So, alin dyan ang simuno? Ang mga bata. So, yan yung simuno natin, isa lang. Alin naman dyan yung panaguri natin? Naglilinis sa bayan. So, isa lang din na panaguri. Ano naman ang tambalan? Sabi dito, binubuo ng dalawa o higit pang kaisipang pinag-uugnay sa isa. Gumagamit tayo ng mga salitang pangatnig. So, sana familiar kayo sa pangatnig. Ano nga uli yung pangatnig? Ito yung mga at, sapagkat, datapwat, subalit. So, yan yung mga pangatnig natin. Kumbaga, pang-connecta natin sa mga pangungusap o kaya sa mga pahayag para maging isang pangungusap yung dalawang kaisipan. Okay. So, asin dyan yung unang kaisipan. Naglalaro ang mga bata. Okay, ito yung unang kaisipan o unang sentence o unang unang ideya. Tignan natin, nasaan dyan yung simuno dito sa unang kaisipan, ang mga bata. So, ito yung simuno. Okay, disregard muna natin yung para, ayan. Ito yung unang kaisipan. Ito naman yung pangalawang kaisipan. But, ikalawang pangungusap. At ito yung ating pangkonekta o pangatnig. Ayan. So, nasan dyan yung ating simuno sa una? So, ang mga bata. Ano daw ang ginagawa ng mga bata? Naglalaro. So, ito yung panaguri. So, sa pamamagitan ng itong pahayag na to, malinaw na yung gustong sabihin. Pero, gaya nga ng sabi natin, pinag-uugnay. So, ano pa yung kasunod? So, nagkakatuwaan ang mga matatanda. Asan dyan yung panaguri? Ito, nagkakatuwaan. Sino daw ang nagkakatuwaan? Ang mga matatanda. So, dalawang magkaibang ideya, pero gumagamit tayo ng pangatnig, so nagiging isa yung isang pangungusap. Yun lang tinatawag nating tambalan. Okay, next. Tumungo tayo sa hugnayan. Hugnayan, binubuo ng isang punong sugnay at isa pang katulong na sugnay. Okay. Sinasabi rito, binubuo raw siya ng isang ideya at isang hindi makapag-iisa na ideya. Ano ba yun? Okay. For example, gaganda ang iyong buhay kung susunod ka sa mga pangaral ng magulang. Okay. Kapag ito lang ang isinama natin o kapag ito lang ang binasa natin sa pangungusap, gaganda ang iyong buhay. 'Di ba? May isang buong ideya na siya. Ibig sabihin, ano daw ang gaganda? Ang iyong buhay. Ang iyong buhay, ano daw ang mangyayari? Gaganda. So, buo ang kaisipan. Buo ang ideya sa isang pangungusap. Pero sa hugnayan, may buntot daw siya, may kadugtong daw siyang hindi nakapag-iisa. Kumbaga, hindi siya buong kaisipan. Kumbaga, kung ito lang ang binasa mo, hindi mo magigets yung sasabihin. Okay. Kung susunod, halimbawa, ito lang yung pangungusap or ito lang yung sinabi, yung pahayag. Kung susunod ka sa pangaral ng magulang. So, nagets mo ba? Parang naputol. So, ganun ang hugnayan. Ibig sabihin, may isang buong ideya at may isa o higit pang hindi buo ang ideya. O, ganun lang yun. Ayan. So, ito, gaganda ang iyong buhay, isang buong ideya. Kung susunod ka sa mga pangaral ng magulang, hindi isang buong ideya. So, ganun ang
hugnayan. Paano naman ang langkapan? So, medyo pa-complicated ng pa-complicated. Kapag sinabi nating langkapan, ano nga ulit yung tambalan? Di ba yung tambalan ay may dalawang magkaibang kaisipan na pinag-ugnay gamit ang mga pang-ugnay natin, yung mga pangatnig. Tama. At mayroon daw, binubuo ng tambalan at hugnayan. Di ba? So, ibig sabihin, itong pangungusap na ito, mayroong dalawang buong ideya at mayroong isa o higit pang hindi makapag-iisang hindi nakapag-iisang pangungusap. Okay. Tukuyin natin isa-isa. Ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. So, isang ideya yan, tama? Ano raw ang buhay? Pansamantala lamang. Ano raw yung pansamantala? Ang buhay sa mundo. Okay, isang buong pangungusap. Kaya dapat na tayo ay magpakabuti upang makamit ang kaligayahan sa kabilang buhay. So, itong kaya, dapat na tayo ay magpakabuti. Okay. Ay, hindi. Dapat, ito pala. Hindi pala kasali yung kaya, ha? Kasi ito yung pang-ugnay natin. Ito yung buong ideya. Pangalawang buong ideya. Kaya dapat tayo ay magpakabuti. Ano daw ang gagawin natin? Tayo ay magpakabuti. Okay, so yung buong ideya. Pero ito yung hindi nakapag-iisang na pangungusap. Kumbaga buntot siya. Okay. So, ganun lang yun. Upang makamit ang kaligayahan sa kabilang buhay, parang naputol din siya. Itong dalawang ito, buo ang ideya, buo ang kaisipan, pero yung kadugtong niya, hindi buo ang ideya. Okay, i-recap natin. Uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Kapag sinabi nating payak, simple lang. May simuno, may panaguri. Kapag sinabi nating tambalan, dalawang kaisipan na pinag-ugnay. Pag sinabi nating hugnayan, may isang buong kaisipan o may isang buong ideya at may kadugtong siyang hindi buo ang ideya. Okay, na-gets? At kapag sinabi nating langkapan, mayroong dalawa o higit pang buong ideya at mayroon ding kadugtong na isa, dalawa o higit pang isa o higit pang hindi buo ang ideya. So, kung papapansin ninyo, ang pinakamahabang sentence dyan o pangungusap dyan ay yung langkapan. At ang pinakamaikli syempre ay ang payak. Okay, so sana naintindihan ninyo. Okay, balik tayo sa discussion. Narito naman yung mga bahagi ng pananalita sa wikang Filipino. Okay. So, gaya rin lang ito sa English, yung mga noun, pronoun, ganyan. Verb, adverb, mga ganyan. So, ngayon, iisa-isahin natin. Ano nga ba ang pangalan? Okay, from the word itself, pangalan. Pangalan. Ibig sabihin, ito ay ngalan ng tao, bagay, puok, ideya, pangyayari. So, yun yung mga pangalan. Okay, halimbawa, Hana, Claire, Ana, Delia. So, kaya dog, ay aso, pusa, tumbler, electric fan. So, yun yung mga pangalan. Pero, mayroon tayong dalawang uri ng pangalan. Una na dyan, ang pangalang pantangi. Okay, kapag sinabi nating pangalang pantangi, is specific o tiyak na mga pangalan. Tiyak na pangalan. At ito ay nagsisimula, ito yung mga words, mga salita na nagsisimula sa capital letter, gaya ng pangalan, pook, halimbawa, Hana. O kaya, save more. So, specific yung mga yan.
So, yan yung mga halimbawa ng pangalang pantangi, Samsung, ano pa bang mga example? Pilot, 'di ba? Brand ng ballpen. So, yan yung mga specific, mga tiyak. Yan na naman yung pangalang pambalana. Kapag sinabi nating pangalang pambalana, ito ay mga general terms. 'Di ba? Halimbawa niyan ay simbahan, paaralan, palengke, I think yung aso is general siya kasi meron naman siya mas specific. Halimbawa, Shih Tzu, ayun, yung mga specific. Ano pa? Ballpen. Okay, yan yung mga halimbawa ng pangalang pambalana. Okay. So, kapag meron kayong meron kayong makita sa exam ninyo, ganyan, tukuyin kung ano-ano tukuyin ang hindi pangalang pambalana. So, dapat ma-determine ninyo kung ano yung pagkakaiba. Basta pag sinabi natin pangalang pantangi, tiyak, specific. Kapag sinabi natin pangalang pambalana, general term. Okay. Halimbawa, pabango. So, pwede mong pabango. So, yun ay pangalang pambalana. Gawin nating pangalang pantangi. Ito ay pwedeng Victoria's Secret. Okay, yan yung mga brand. So, pangalang pantangi. Next, ang pangahalip. Kapag sinabi nating panghalip, ito yung pantukoy. Ang pantukoy ay ang mga katagang nangunguna sa pangalan o panghalip na ginagamit sa simuno. Okay, basta pantukoy lang siya. Ito yung mga halimbawa nating mali. Hindi pala siya pantukoy. Hindi pala yan. Ang pangalang pantangi ang panghalip natin ay nanghahalili. Panghahalili siya sa mga pangalan ng tao, bagay, lugar, pook. Diba? For example, instead na sabihin kong si Hana ay nagtuturo, pwede kong gawing panghalili, papalitan ko yung pangalan na Hana, siya ay nagtuturo. So, naging panghalip na. Ito yung mga siya, ako, sila, yung mga yan. Okay. Meron ding mas specific ito. Meron yung panghalip panao. Kapag sinabi nating panghalip panao, ito yung mga salita, mga panghalili na ginagamit natin sa tao. Halimbawa, ako, ikaw, tayo, siya, sila, kami. Ano pa ba? Basta tumutukoy sa tao. Kapag sinabi naman nating pamatlig, ito yung nagtuturo. Halimbawa, ito ay ang aming paaralan. So, itinuturo mo. Ito ang aking kasintahan. Doon siya nakatira. Iyan. So, yung mga panghalip na yan ay para lang sa may tinuturo kang bagay. Okay. Pag sinabi naman nating pananong, syempre, nagtatanong. Ano-ano, sino-sino, saan-saan, kailan-kailan. So, yan yung mga panghalip natin. Okay, next. Paano naman kapag pandiwa? Diba? Pag sinabi nating pandiwa, ito ay salitang kilos o galaw sa isang pangungusap. Halimbawa, tumakbo, kumain, ngumiti, naglaba. Yan yung mga salita nating pandiwa. Uminom, sumulyap, basta anything na kilos o galaw sa isang pangungusap. So, nandito yung mga aspekto ng pandiwa. Ang perpektibo, imperpektibo, kontemplatibo, at perpektibong katatapos.
Okay, isa-isahin natin. Kapag sinabi nating perpektibong katatapos, ibig sabihin, tapos na ang isang kilos o galaw. Halimbawa, naglaba. Halimbawa, ang salitang ugat natin ay laba. Okay. Try natin yung salitang ugat na laba. Ilagay natin dito. Salitang ugat, laba. Diba? Kapag sinabi natin salitang ugat, ito yung payak din lang na salita na walang halong panlapi. Okay, perpektibong katatapos. Perpektibo, ito yung tapos na isinagawa yung kilos o yung galaw. For example, gawin nating perpektibo yung salitang ugat na laba. So, gagawin nating naglaba. Kasi tapos na isagawa yung isang kilos. Kapag sinabi naman nating imperpektibo, ito ay kasalukuyan. Kasalukuyang ginagawa yung kilos. So, gawin nating kasalukuyan o gawin nating imperpektibo yung salitang ugat na laba. So, ito ay naglalaba. Okay. So, naglalaba, ibig sabihin, ongoing yung kilos. At kapag sinabi naman natin kontemplatibo, gagawin pa lang. Okay, gagawin pa lamang yung kilos o galaw. So, gagawin natin, magdadagdag tayo ng panlaping mag. Okay, maglalaba. Maglalaba. So, gagawin pa lang yung kilos. Paano naman yung perpektibong katatapos? Ito ay literal na katatapos lang, as in wala pang 1 minuto, wala pang 2 minuto, yung nakakaraan. Okay, literal or as in katatapos lang ng isang kilos o galaw at gumagamit tayo ng katagang ka sa salitang ugat. Okay. For example, lalaba. Okay. So, sa perpektibong katatapos, pansinin natin. So, ito na yon, kalalaba, parang as in katatapos na naglaba. Ito kasing perpektibo, pwedeng natapos na nung isang linggo, nung isang buwan, nung isang taon, di ba? Ito namang perpektibong katatapos, as in literal na katatapos lang, na wala pang minuto, nung natapos, so mga ganyan. At dito, ang tanging uulitin natin ay yung unang pantig ng salitang ugat. Ano ba yung unang pantig ng salitang ugat? O, pantigin natin. La, ba. Okay, la, ba. Alin ang una? Yung pantig na la. So, yun yung inuulit natin sa salitang kain. Diba? Okay. Halimbawa, katatapos, kasasampay, walang word na kakasampay, kakakain, walang word na kakalinis, kakasabon, kakatulog. Instead, sabihin na katutulog. Diba? Katatapos, kalilinis, kasasampay. So, ang inuulit natin ay ang unang pantig ng salitang ugat. Okay. So, sana naiintindihan. Sunod naman ay ang pang-uri. Kapag sinabi nating pang-uri, ito ay nagde-describe. Diba? Naglalarawan sa isang bagay, pook, lokasyon, pagganapan, hayop, diba? Nagde-describe o naglalarawan. For example, maganda, mataba, pangit, mabaho, masikip, makipot, maluwag, mabigat, mapayat, mataba. So, yun yung mga pang-uri natin. Next ay ang pang-abay. Kapag sinabi nating pang-abay, ito ay naglalarawan din siya. Kaya nga lang, hindi niya inilalarawan yung tao, bagay, pook o pangyayari. Ano yung nilalarawan niya? Ang nilalarawan niya ay pwedeng yung pang-uri,
o di kaya ay kapwa pandiwa. Halimbawa natin, sobrang ganda ng sinag ng araw. Okay. Ano ra yung... Okay. So, ito yun. Sobrang ganda ng sinag ng araw. Asan dyan yung pang-uri nito? Ito yung pang-uri natin. So, yung pang-uri, dinedescribe niya sa pamamagitan ng ganda daw kaganda. Ganda raw kaganda. Yung sinag ng araw. Sobra. So, ito yung pang-abay natin. Okay, pang-abay. Sobrang ganda ng sinag ng araw. So, yung pang-abay natin, dinedescribe niya yung pang-uri. Halimbawa, lubos na ginagalang ang kapitan. Okay, ano yung word na ginagalang? Pandiwa, di ba? Kilos. So, gaano daw niya ginagalang yung kapitan? So, lubos. So, yun yung pang-abay. So, ganun lang kadali. Dinalarawan lang niya yung pandiwa, yung pang-uri, o yung kapwa niya pang-abay. Next, kapag sinabi naman nating pangatnig, ito yung mga sinasabi kong subalit, datapwat, kapag, ano pa ba yun? Pero, ay, dahil, so yun yung mga pangatnig natin, pang-ugnay natin na mga salita para makabuo tayo ng isang pahayag. Next, pang-angkop. Kapag sinabi nating pang-angkop, ito yung gumagamit tayo ng na, ng at g sa isang salita para mas maganda nating nabibigkas ang isang pahayag. Halimbawa, maganda na dalaga. Diba? Parang, pag pinarin maganda na dalaga, mas maganda siyang gawing magandang. So, naglagay lang tayo ng ng, magandang dalaga. Diba? Mas magandang bigkasin yung magandang dalaga kaysa sa maganda na dalaga. Diba? So, ganyan lang. Magandang dalaga. Ayan. Para mas maganda nating mabigkas ang isang pahayag. Next, kapag sinabi nating pang-ukol, ito yung ayon sa, ayon kay, di ba? Kung may makikita tayong mga pangungusap na ganun, so yun yung mga pang-ukol. Laban kay, hinggil sa, tungkol sa, so yun ay mga pang-ukol. Ayon sa batas, so yun yung ipinagbabawal ang paggamit ng mga masasamang droga. So, yun yung, asan doon yung pang-ukol? So, yung ayon sa. Okay, next. Kapag sinabi nating pantukoy, literal lang na tumutukoy tayo. Gumagamit tayo, kapag ang tinutukoy natin ay pantangi, so gumagamit tayo ng si, sina, ang mga. Tama? Halimbawa, kapag si ang ginagamit natin, ibig sabihin isa lang na tao ang tinutukoy natin. Kapag sina, dalawa o higit pa. Pero kapag hayop o bagay o lugar, ang tinutukoy natin, gumagamit tayo ng ang o ang mga. Ang naman kapag isa lang. Ang mga naman kapag marami. Okay. Doon nagtatapos ang ating talakayan sa syntax. Okay, ngayon, tukuyin nyo nga ang halimbawang pangungusap na tukuyin ninyo kung nasaan yung simuno, panaguri, pangalan, pandiwa, pang-uri, pang-abay, mga yan. Okay, ayon sa balita, uulan ng malakas sa
bahagi ng sa kanang bahagi ng Biskaya dahil sa ayan na lang. Okay, asan dyan yung pang-abay? Uulan ng malakas. Okay. Asan dyan yung pang-ukol? So, yun sa ayon sa. Okay. So, ganyan lang. So, halimbawa naman, ako ay nananala. Asan dyan yung panaguri? Tama, yung nananalangin. Asan dyan yung simuno? Yung ako. Okay, asan naman dito yung pang-uri? Okay, siya ay magandang dilag. Nasaan dyan yung pang-uri? Maganda. Magandang dilag. Asan dyan yung panghalip? Siya. So, ganun lang yon. So, sana ay ma-apply nyo yung lahat ng diniscuss ko kapag kayo ay susulat ng pananaliksik. So, kung sakali man na kayo ay hindi comfortable sa ganitong setup, pwede nyong sabihin sa akin na mag-lecture tayo ng face-to-face nang sa gayon ay mas maunawaan ninyo. Pero kung okay naman sa inyo ang ganitong setup, so ipagbigay alam nyo pa rin sa akin para alam ko kung itutuloy ko o hindi ang ganitong mode of learning natin. So, dito na nagtatapos ang ating talakayan. So, sana pinanood ninyo hanggang dulo at sana may natutuhan kayo sa ating aralin. So, hanggang sa susunod, so sana ay pakinggan nyo at matuto kayo sa ating aralin. Ayan. So, masyado kasing conflict ang ating mga schedule, kaya ganito ang nagiging setup natin. Maraming salamat. Good night.